Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong lumiham sa inyo, ngunit dahil na rin po sa sobrang abala ko sa aking buhay ay ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataong isulat ang aking storya ng pag-ibig. Sa araw ay nakikinig ako sa radyo sa inyong programa. Pagsapit naman sa gabi ay nakikinig po ako sa inyong YouTube channel na lagi ko pong pinakikinggan. Isa rin po ako sa mga papadudot fanatics. Hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang boses mo. Papadudot ako po si Engrasco Roberto o tawagin mo na lamang ako bilang Grasco. Simple lamang akong lalaki, may pangarap sa buhay at marunong magmahal. Hindi naman ako naghahangad ng sobra sa isang babae pagdating sa pakikipagrelasyon. Ang importante lang naman sa akin ay mahal ako ng babae at nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang kabiyak o karelasyon. Pero papadudot malungkot ang love life ko. Hindi ko pa kasi mahanap ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Dahil doon ay umasa na lamang ako sa tadhana. Inisip ko na lamang na darating din ang tamang babae na nakalaan para sa akin sa tamang panahon. Samantala dahil sa mid-shift ang work ko o hapon ng simula ng aking trabaho ay madalas akong tambay noon sa sari-sari store na malapit sa amin tuwing umaga. Isa kasi sa pinopormahan ko noon ay ang anak ng may-ari ng sari-sari store, si Leslie. Kumusta ka na? Ang banti ko kay Leslie isang araw. Lalo kang gumaganda, anong sikreto? Tanong ko pa sa kanya. Eto, ayos naman, masaya, nakangiting reply niya sa akin. At sino naman ang nagpapasaya sa'yo? O sisa ko pa? Wala ka na doon. Secret ko na lang. Natatawa niyang tugon. May pa-secret ka pang nalalaman samantalang ako lang naman ang nagpapasaya sa'yo. Ang biro ko pa sa kanya. Sabay kindat. Natawa na lamang siya. Ang kapal din ng pagmumukha mo, no? Huwag ka na mag-deny pa, Leslie. Nababasa ko sa mga mata mo na gustong gusto mo ko aminin ang hirit ko pa. Napairap sa akin si Leslie. Alam mo ba, para ka ng adik eh, umagang umaga nangaasar ka na naman, ang sabi pa niya. Naku, hindi ako adik, no? Ganito lang ang personality ko, malakas ang confidence, ang sabi ko pa sa kanya. Kaya pala ang lakas ng hangin dito sa paligid, pangaasar pa nito sa akin. Leslie, may tatanong ako sa iyo ha. Kung okay lang? Ano naman ba yun ha? Siguraduhin mo lang Grasco na matino ang itatanong mo sa akin dahil kung hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang magsalita na kaagad ako. May pag-asa ba ako sa iyo? Ibig kong sabihin pwede ba akong manligaw sa iyo? Hindi, seryoso niyang sagot sa akin. Aray naman Leslie, hindi pa ako nanliligaw sa iyo, based na kaagad ako. Aminin kong medyo na-hurt ng kaunti ang feelings ko sa mga sinabi niyang yon, papadudot. Para ka na kasing hello. Kung manliligaw ka sa akin, daanin mo sa gawa, hindi sa salita. Sagot niya sa akin, sabay ngisi. Nakahinga naman ako ng maluwag sa puntong yon. So pwede ako manligaw sa iyo? Bakit naman hindi? Sa puntong yon ay natatawa na siya. Ay, sabi ko na nga ba may gusto ka talaga sa akin. Pakipot ka pa, ang wika ko habang kinikilig. Alam mo Grasco, sa kakaasar mo sa akin, baka unang araw pala ng panliligaw mo sa akin basad ka na kaagad. Natatawang wika niya. Taong 2007, yun ang una kong ma-meet si Leslie. Kalilipat lang ng pamilya ko noon sa Tagaytay. Kasalukuyan ako naghahanap ng trabaho noon at kapag may bakanting oras ako ay tumatambay ako sa basketball court. Kasama ko ang mga kaibigan ko. At dahil halos katapat lamang ng basketball court ang tindahan ng pamilya nila Leslie ay madalas dito kami nagpapalipas ng oras ng mga kaibigan ko. Si Leslie ang madalas magbantay ng tindahan kaya madalas kaming magkita. Dahil doon ay unti-unti akong nagkagusto noon sa kanya. Maganda si Leslie ngunit may pagkasuplada ng kaunti pero mabait naman siya.
Nung una ay panayang ligaw tingin ko lamang sa kanya pero may nagpayo sa akin na magpapansin ako kay Leslie dahil masyadong hard to get ito, Papa Dudut. Hindi nga naglaon ay sinunod ko ang payo sa akin ng mga kaibigan ko. Nagpapansin ako kay Leslie at nung una ay panayang text ko sa kanya at pagkatapos ay sinulatan ko din siya at madalas bigyan ng kung ano-ano. Hindi naglaon ay nagpalitan na kami ng sulat. Madalas ko ngang hingin ng tulong ang mga kaibigan kong sina Marina at Marilyn upang ipabigay ang mga sulat ko kay Leslie. Nahihiya pa rin kasi ako sa kanya. Bukod sa natatakot ako ng kaunti sa mga magulang niya. Nabalitaan ko kasi noon na hindi nagpapaanyaya ng ligaw ang mga magulang ni Leslie sa kanilang anak. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, Papa Dudut. Ipinagpatuloy ko ang pagsusulatan namin ni Leslie hanggang sa isang araw. Wala akong kamalay-malay na isa palang sorpresa ang naghihintay sa akin. Grasko, anong ginagawa mo dyan sa tabi at parang may hinihintay ka? Ang sabi ng kaibigan kong si Terry nang mapansin niya akong naghihintay malapit sa bahay ni Leslie. Alam mo na. Gusto ko lang sanang ipaabot kay Leslie ang sulat ko kaso wala si Marilyn. Si Marina naman, hindi ko mahagila pero nagbabaka sakali akong makita siya para ipaabot ko ang sulat na ito. Sagot ko naman. Aba, asenso ka na dahil may messenger ka na ha. Ibang klase ka, Grasko. Natatawa nitong sabi. Terry, malakas talagang tama ko kay Leslie kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang matamis niyang oo. Talagang wala sa diksyonaryo mo ang pagsuko, no? Naku, good luck sa'yo. Siya nga pala, matanong ko lang. Nagsusulatan lang ba kayo ni Leslie? Hindi ka pa ba formal na nanliligaw sa kanya? Usisa ni Terry sa akin. Agad ko namang ikinuwento sa kanya ang status ko kay Leslie. Sa totoo lang Terry, bala ko nang mag-akyat ng ligaw kay Leslie kaso nahihiya ako. Bukod sa medyo natatakot ako sa nanay niya. Sino si Aling Presi? Kung sa bagay may karapatan kang matakot dahil mataray si Aling Presi. Hindi ako nagtataka kung bakit wala pa ako nababalita ang boyfriend ni Leslie dahil tiyak na hinaharang yon ang airmats niya. Pero Grasko, kahit na bumubuga pa ng apoy ang si Aling Presi, kung malinis ang hangarin mo kay Leslie ay bakit ka matatakot? Pampalakas niya ng loob sa akin. Sa totoo lang Terry, naghahanap lang ako ng tiyempo at lakas ng loob para umakyat ng ligaw kay Leslie. Ayaw ko rin namang itago ang magiging relasyon namin sakaling maging kami. Medyo kinakabahan kong sagot ng mga oras na yon. Samantala kinakabahan akong lumapit noon sa sari-sari store kung saan ay naabutan ko ang nanay ni Leslie na si Aling Presi. Siyempre kunwari ay bumibili ako ng soft drinks pero hindi ko yun noon sinabi sa matanda ang totoong pakay ko dahil tingin ko hindi nito alam na nagtatangka akong manligaw sa kanyang anak. Ilang oras ang lumipas at naka-6 na bote na yata ako ng soft drinks noon nang dumating si Leslie para palitan ang mama niya sa pagbabantay ng tindahan. Agad namang umalis ang matanda dahil marami pa raw itong gagawin. Dahil doon ay nagkaroon na kami ni Leslie ng pagkakataon para makapag-usap. Leslie, may bibigay pala ako sa iyo. Nahihiyang sabi ko sabay abot ng aking sulat para sa kanya. Salamat ha. Siya nga pala Grasko, next time ha, ibigay mo na lang sa akin ng personal yung mga sulat mo, alam mo na. Para mas matindi ang kilig factor at saka hindi naman ako nangangain ng tao Grasko. Kaya huwag kang kabahan sa akin. Puro na lang kasi sina Marilyn at Marina ang nagbibigay ng mga sulat mo eh. Kinikilig naman ang wika ni Leslie. Siya nga pala Grasko, bakit ka hindi pumunta sa bahay namin? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang Leslie, matagal ko nang gustong pumunta sa bahay ninyo kaso nahihiya ako at saka natatakot ako kay Aling Presi, sagot ko. Ano ka ba? Huwag ka matakot kay nanay. Mataray siya pero mabait yun. Ang wika ni Leslie. Sa totoo lang Grasko, gusto kita. Pag-amin pa niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig, Papa Dudut. Ha? Anong sabi mo Leslie? Gusto mo na rin ako?
Kaya nga sasagutin na kita, tayo na. Pahayag ni Leslie na siya ko namang ikinatuwa. Pero syempre kailangan mo pa rin pumunta sa bahay namin at mag-akyat ng ligaw ha. Parang formality lang, at least hindi tayo magtatago sa mga magulang ko. At saka Grasko, nagkakakalyo na mga kamay ko sa kakareply sa mga sulat mo eh. Mas maganda siguro kung mag-effort ka ng pumunta sa bahay namin para makilala ka ng mga magulang ko. Dagdag pa niya. Talaga? Naku, salamat naman Leslie. Mahal kita. Natutuwang wika ko. Mahal din kita Grasko. Huwag mo sana akong bibiguin ha, ang sabi pa ni Leslie. Pagkatapos noon ay nag-flying kiss na lamang siya sa akin dahil may screen at mga rehas ang sari-sari store kaya hindi kami makakapaghalikan. Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki noon, Papa Dudut. Labis ang katuwaan ko noon nang sagutin niya ang panliligaw ko. Kaya simula noon ay madalas na akong mag-text o sumulat sa kanya. Natatawa nga ako Papa Dudut dahil kahit na walang sariling cellphone si Leslie ay todo effort siya sa pagte-text sa akin. Nakikihiram pa nga siya ng cellphone sa tatay niya para padalahan ako ng mga love quotes at madalas niya akong kinakamusta. Pero inilihim namin sa kanyang mga magulang ang relasyon namin. Although ang alam nila, nanliligaw pa lamang ako sa kanilang anak. Nung una ay inaamin ko na naunahan ako ng takot sa mga magulang ni Leslie kaya hindi ako pumunta sa bahay nila upang formal na mag-akyat ng ligaw sa kanilang anak. Bagamat wala pa akong naririnig na ayaw sa akin ng mga magulang ni Leslie ay minabuti ko noong huwag munang pumunta. Pero dumating din ang panahon na kailangan kong pumunta dahil pagod na rin akong ilihim ang aming relasyon. Aling Presi, may aaminin po ko sa inyo. Girlfriend ko na po ang anak ninyo. Pagtatapat ko sa ina ni Leslie. At tulad ng aking inaasahan na hindi yun nagustuhan ni Aling Presi. Talaga bakit may ipapalamon ka na ba sa anak ko? Hindi ba kakatanggal lang sa iyo sa trabaho? Nanghina ako noon Papa Dudut at hiyang-hiya ako noon sa magulang ni Leslie. Oo, inaamin ko na wala pa akong trabaho noon dahil nagsara ang fast food branch na pinagtatrabahuhan ko. Nagkataon na hindi ako sinuwerte noon pero ginagawa ko naman ang lahat upang maging karapat-dapat para kay Leslie. At dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nag-decide akong ipaglaban ko ito kahit pa sa mga magulang niya. Ang kapal din ng mukha mo no, Grasko. Ang lakas mong manligaw samantalang wala ka palang may papakain sa anak ko. Pwede ba? Saka ka na lang manligaw kapag may trabaho ka na. Mataray ng wika na matanda sa akin. Lumayas ka dito. Sigaw pa niya sa akin, Papa Dudut. Siya namang pagdating ni Leslie at agad niyang pinigilan ang kanyang ina sa pagpapalaya sa akin. Nanay naman, wag niyo naman po sanang basusin ang bisita ko, aniya. Pero nagmatigas ang kanyang ina. Teka, sino ba ang reyna ng bahay na dito? Hindi ba ako? Ako ang nanay mo at anak lang kita, Leslie. So ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Pwes, ayaw kong patapakin yung Grasko na yan sa bahay natin. At yan ang desisyon ko, aniya. Papa Dudut, wala akong nagawa noon kundi ang umalis na lamang pero hinabol ako noon ni Leslie. Leslie, ayaw sa akin ang nanay mo so ibig sabihin ba nito hanggang dito na lang tayo? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi Grasko, huwag tayong sumukat, ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang pagmamahala natin, ang wika ni Leslie sa akin. Ano na lang gagawin natin, Leslie? Ililihim na lang ba natin sa nanay mo ang relasyon natin? Huminga ng malalim si Leslie bago sagutin ang aking tanong. Huwag ka mag-worry, ako ang bahala. Alam ko na mapapalambot din natin ang puso ni nanay. Tama ang nanay mo. Hindi pa ako karapat-dapat sa iyo kasi wala pa akong napapatunayan. Malungkot kong sabi. Pero agad namang kinampante ng girlfriend ko ang aking kalooban. Ano ka ba? Hindi mahalaga sa akin yon, ang mahalaga sa akin ay ang nagmamahalan tayo. At saka naghahanap ka naman ng trabaho, hindi ba? Normal lang talaga sa isang bagong graduate ang mahirapan sa paghahanap ng trabaho. Pakiusap Grasko, huwag nating gawing hadlang yon sa pagmamahala natin. Pakiusap pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob na ipaglaban ang aking girlfriend. Huwag ka mag-alala, Leslie.
Gagawin ko ang lahat upang may mapatunayan ako sa iyo at sa mga magulang mo. Pagsisikapan ko makahanap ng trabaho at pangako na gagawin ko ang lahat upang maging matagumpay ako sa buhay. Leslie, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Sabi ko pa sa kanya. Papadudot, kahit natutol ang mga magulang ni Leslie sa aming relasyon ay pinagpatuloy namin yon. Nakikita pa rin kami ni Leslie ngunit patago na. Pero kahit na ganon ang setup namin ay masasabi ko namang naging masaya ang relasyon namin. Ginampanan ko ang pagiging boyfriend kay Leslie at ganon din siya sa akin, Papadudot. Akala ko noon ay magpapatuloy ang kasiyahang yon ngunit nagkamali ako. Isang gabi ay biglang nagiba ang ihip ng hangin. Leslie, napapansin ko na panay ang iwas mo sa akin. Hindi mo na rin sinasagot ang mga text messages ko. Pati yung mga sulat na pinapaabot ko kina Marina at Marilyn, hindi mo na rin sinasagot. May problema ba? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Tanong ko sa kanya. Grasko, alam kong masasaktan ka sa mga sasabihin ko sa iyo pero nahihiyang sabi ni Leslie sa akin. Naguluhan naman ako at kinabahan sa mga narinig ko. Ano yun, Leslie? Gusto ko nang makipag-break sa iyo, diretsang wika niya. Bakit, Leslie? Ano bang nagawa ko sa iyong masama? Naiiyak kong tanong sa kanya. Wala kang ginawang masama, gusto ko lang makipaghiwalay. Malungkot niyang tugon. Hinawakan ko naman ang kanyang kamay, sabay sabi ko sa kanya na, bakit mo gusto makipaghiwalay sa akin? Personal choice ang pakikipaghiwalay ko sa iyo, patawad. Tipid niyang tugon sa akin. Hindi man lang niya ipaliwanag sa akin ang totoong dahilan, Papadudot. Personal choice? Bakit, Leslie? Dahil ba sa ayaw sa akin ng nanay mo? Akala ko ba, Leslie, ipaglalaban mo ko ang pagmamahala natin? Kasi ako ilang beses kitang ipaglalaban. Ang wika ko na may kaunting hinanakit. Tapatin mo nga ako, importante pa ba ako sa iyo? Kasi hindi ka na tulad ng dati. Yung thoughtful, sweet, maalaga at maalalahanin. Minahal kita, Grasko. Kaso may hinahanap ako sa isang relasyon na hindi ko makita-kita sa relasyon natin. Sa puntong yon ay umiyak na rin si Leslie. Ano yun, Leslie? Sabihin mo sa akin, demand ko sa kanya. Pero wala siyang masabi sa akin ng mga oras na yon. Ano, Leslie? Bakit ka walang masabi, Leslie? May iba ka na bang mahal? Wala akong ibang mahal, Grasko. Pagklaripika ni Leslie sa akin. Akala ko ba tayong dalawa? Hindi ba't pinangako natin sa isa't isa na hindi tayo mag-iiwanan? Nasaan na ang pangakong yun, Leslie? Sorry pero hindi na talaga kita mahal, Grasko. Umiyak na lamang ako bilang tugon at wala na rin kasi akong masabi sa kanya dahil sobrang masakit sa damdamin ang nararamdaman ko. Lumuluhang tumingin na lamang ako sa kanya at tinanggap ko na lamang ang kanyang desisyon, Papadudot. Huminga naman ng malalim si Leslie bago muling nagsalita. Hindi pa huli ang lahat at makakahanap ka pa ng babaeng mas nararapat sa akin. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang nagpaalam sa akin, Papadudot. Masyado akong nasaktan noon, Papadudot. Akala ko'y wala ng katapusan ang kasiyahan pero nagkamali ako. Hindi ko akalain na hahantong sa ganitong sitwasyon ang aming relasyon. Naiiwanan ako sa ere ni Leslie dahil hindi niya ako kayang ipaglaban. Samantalang ako buong buhay ko ay pinaglaban ko siya at ni minsan ay hindi ko siya ikinahiya. Bagos ay pinagmamalaki ko siya bilang babaeng pinakamamahal ko. Pero hindi pa rin ako sumuko noon. Nagbabaka sakali ako na magkakabalikan pa rin po kami ni Leslie. Kaya wala akong inatupag noon kundi ang magpursiging maghanap ng trabaho kahit ano basta marangal. Naisip ko noon na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng trabaho ay matatanggap ako ng mga magulang ni Leslie at ipagpapatuloy namin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa pagtsatsaga ko naman ay nakahanap ako ng trabaho sa isang construction site. Alam kong mahirap ang trabahong yon pero buo ang desisyon ko noon, nakakayanin ko para masabing may trabaho ako.
Nagsimula akong magtrabaho bilang construction worker pero hindi ko natapos ang maghapon at nag-collapse ako kagad. Kaya nang sumapit ang gabi ay sobra akong frustrated. Buti na lamang at palaging nakaagapay sa akin ang best friend kong si Terry. O Grasko, mukhang pagod na pagod ka na ha? Saan ka galing? Nagwo-worry niyang tanong sa akin. Sa kanya siya ako tumungo pagkatapos noon ang trabaho ko. Kagagaling ko lang sa trabaho sa construction, sagot ko sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Talaga sa construction ka nagtatrabaho? Nagbabaka sakali lang ako kanina na magtrabaho sa construction. Ayun, hindi ko natapos ang maghapon at nag-collapse kagad ako. Ang sakit nga ng katawan ko reklamo ko. Naku, inuman mo na ng pain reliever yan, ang payo sa akin ni Terry. Siya nga pala, anong pumasok sa isipan mo at pumasok ka sa pagiging isang construction worker? Alam mo namang mahirap ang trabaho dun ha. Sinubukan ko lang, alam mo na, para masabing may trabaho ako. Nahihirapan pa kasi ako makahanap ng trabaho na naaayon sa natapos ko. Eto nga, nagtry ako bilang construction worker kaso ang hirap pala. Sumuko din ang katawan ko. Pagkukwento ko. Next time kasi, huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya. Ayan tuloy ang nangyari sa'yo, ang payo niya ulit sa akin. Nagawa ko lang naman kasi yon, Terry, dahil gusto kong ipakita kay Leslie na kahit na ano ay handa kong gawin. Mapatunayan lamang sa kanya na mahal ko siya. Paliwanag ko naman. Ay naku, hanggang ngayon pa rin ba hindi mo makalimutan si Leslie? Napabuntong hininga muna ako bago ko sagutin ang kanyang tanong. Mahirap kalimutan si Leslie. Mahal ko pa rin kasi siya hanggang ngayon. Ang swerte naman ni Leslie, mahina niyang sabi. Pagkatapos noon ay hindi na siya kumibo pa ng ilang minuto. Oo, inaamin ko na masakit ang ginawa niya na pangiiwan sa akin. Pero hindi ko pa rin siya matanggal sa puso ko. Ang hirap pala kapag nawala ang mahal mo. Bukod sa masakit nakakalungkot, nakakamiss. Bakit ganun ang pag-ibig? Pagkatapos ng saya ay darating ang time, naiiwan ka niya at ang sama. Doon pa sa part na sobrang mahal na mahal ko siya. Terry, inaamin ko na hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puso ko dahil kay Leslie, ang wika ko. Kung ako lang sanang minahal mo, hindi mangyayari yun sa'yo. Bagamat mahina ang kanyang pagkakasabi ay narinig ko yun. Teka Terry, tapatin mo nga ako. May pagtingin ka ba sa akin? Diretsang tanong ko. Oo, inaamin ko may pagtingin ako sa'yo. Na mahal kita, pag-amin niya sa akin. Terry, patawad, pero mahal ko pa rin si Leslie. At saka kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Pagtatapat ko naman. Samantala kahit na hindi niya sabihin ay nasaktan siya sa aking sinabi. Alam mo Grasko, ang mali sa'yo, pilit mong ipinagsisiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka mahal. Grasko, gumising ka naman. Noong minahal ka ni Leslie, akala mo siguro ay forever na, pero ano? Iniwanan ka pa rin niya. Pinilit mong ibalik siya sa'yo pero ano? Hindi mo kaya. Ngayon ay sabihin mo sa akin sino sa inyong dalawa ni Leslie ang manhid. Siya dahil hindi niya maramdamang mahal na mahal mo siya? O ikaw kasi hindi mo matanggap na ayaw ka na niya? Aniya. Siguro nga Terry, manhid ako dahil kahit na anong sakit ang ibinibigay niya sa akin patuloy ko pa rin siyang minamahal. Matagal na akong may gusto sa iyo at inaalala pa nga kita Sa totoo lang ay higit na sa kaibigan ang nararamdaman ko sa iyo. Kaso hindi ko magawang ipagtapat sa iyo dahil may iba kang mahal. Tinago ko na lamang ang nararamdaman ko sa iyo dahil ayaw kong magmahal ng mag-isa. Kaya nga heto ako ngayon nasasaktan. Pahayag ni Terry sa akin. Papadudot ang best friend kong si Terry ang madalas kong kaagapay noon sa pagdadalamhati ko o sa pakikipag-break sa akin ni Leslie. Sa pamamagitan niya ay nakukuha kong makalimot sa babaeng umiwan sa akin. Pero sandali lang ang epekto noon dahil kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko si Leslie. At simula noong aminin niya sa akin ang totoo niyang nararamdaman ay hindi muna siya nagpakita sa akin.
Iniyaan ko na lamang yon dahil alam ko ang kanyang nararamdaman. Papadudod, sinubukan ko pa ring maisalba noon ang relasyon namin ni Leslie pero siya na rin ang kusang umiwas sa akin. Hindi na rin niya ako pinapansin at kutob ko kasi noon ay na-brainwash na siya ng mga magulang niya kaya ganoon na lamang ang trato niya sa akin. Sobra talaga akong nasaktan noon kaya nang dumating ang puntong hindi ko na matiis pa ang hapde sa puso ko ay nag-decide na akong harapin na si Leslie. Ano bang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin? Alam mo Leslie, ginawa ko naman ang lahat para maging karapat-dapat sa iyo kaso patuloy mo kong binabaliwala. Ang wika ko na nasasaktan. Sige, sasabihin ko na sa iyo ang dahilan. Hindi kita kayang ipaglaban. Hindi ko kayang ipaglaban sa mga magulang ko ang pagmamahal mo sa akin. Ayaw nila sa iyo at nagbanta sila sa akin na itatakwil nila ako kapag nakipagrelasyon pa ako sa iyo. Sorry Grasko, pero mas mahalaga pa rin ang mga magulang ko pag-amin niya. Ganun ba Leslie? Alam mo, na-realize ko ngayon na ang swerte mo pala dahil ako, pinaglaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Ibinigay ko halos lahat ng buhay ko para mapasaya ka lamang. Ang malas ko kasi binaliwala ko ang taong inalayan ko ng pagmamahal. Ganito pala ang magmahal, no? May mga bagay talaga na kahit sa'yo na, nawawala pa. Pero talagang ganun. Sige, tatanggapin kong hindi tayo para sa isa't isa. Pero sana huwag ka na sanang mawala. Isipin mo sana kung hindi ka mahalaga sa akin, edi sana inayahan na lang kita. Sa puntong yon ay umiyak na ako sa kanyang harapan at hindi ko kasi matanggap na madali lang niya akong binitawan. Patawad talaga Grasko pero wag mong isipin na hindi kita minahal. Minahal kita, nagkataon lang siguro na duwag akong ipaglaban ka. Sige, aalis na ako. At kung pupwede, wag mo sana akong guluhin pa. Pakiusap niya sa akin. Nasaktan ako lalo sa kanyang sinabi at aaminin kong sumama talaga ang loob ko sa kanya. Duwag ka nga Leslie. Sige, makakaasa ka na hindi na kita guguluhin pa. Tatanggapin ko na hindi tayo para sa isa't isa. Pinapalaya na kita Leslie, ang wika ko sa kanya. Papadudot masakit man pero kailangan kong tanggapin na hanggang doon lamang kami ni Leslie. Hindi na maisasalba pa ang aming relasyon. Wala na talaga siyang pakialam sa akin at kailangan ko na siyang kalimutan. Nung una ay nahihirapan ako pero dumating ang panahon na unti-unti na akong nawala ng pagmamahal sa kanya. Sa ngayon papadudot ay nakamove on na ako. Hindi na rin kami nagpapansinan ni Leslie kahit na magtago pa kami. May matino na rin akong trabaho ngayon at hilom na ang sugat ng nakaraan. Samantala si Terry ang aking napangasawa at kinasal kami noong 2010. Meron na rin kaming 2 anak at masasabi kong masaya naman ang pagsasama namin hanggang sa ngayon. Papadudot, hanggang dito na lamang ang liham ko sa inyo. Nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyong programa sa YouTube ang kwento ng pag-ibig ko. Papadudot, bigyan mo rin sana ako ng pagkakataon na magpasalamat sa mga kaibigan ko at kapwa adik sa inyong mga programa. Sina Jerome, Melay, Jenny, Zek, Eden at Krishna Parker. Mga subscribers mo sila Papadudot at silang nag-udyok sa akin na sumulat sa inyong himpilan. Sa mga kaibigan kong nabanggit, kayo ang naging inspirasyon ko. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi ang kwento ko sa programang kinakahiligan natin. Muli maraming salamat sa inyo Papadudot at sa bumubuo ng programa ninyo. God bless, magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat Grasko. Samantala mahirap nang isalba ang isang pag-ibigan kung takot kang ipaglaban ng taong mahal mo. Ang pag-ibig dapat ay may kalakip na katapangan at hindi madaling sumuko at hindi nangiiwan sa oras ng kagipitan. Hindi ka nagawang ipaglaban ni Leslie dahil hindi ka naman ganon kasulido ang pag-ibig niya sa iyo. Kasi kung talagang tunay kanyang mahal ay ipaglalabang kanya kahit ano ang mangyari. Kahit na marami pa ang tutol kabilang na ang kanyang mga magulang. Kumbaga ay handa niyang talikuran ang lahat
masunod lamang ang kanyang puso. Pero hindi yun ang nangyari kasi hindi naman ganon katatag ang kanyang pag-ibig sa iyo o maaaring hindi pa talaga siya handang kumawala sa kanyang mga magulang dahil na rin sa umaasa siya rito. Sa madaling sabi ay mas pinili niya pa rin ang sarili niyang kaligtasan. Pero nakaraan na yon, Grasko, masaya kami dahil naka-move forward ka na rin at natagpuan mo na ang iyong totoong pag-ibig sa katauhan ni Terry. Kumbaga lahat ng sakit na naramdaman mo kay Leslie noon ay na-compensate na ng magagandang pangyayari sa iyong buhay at isa na doon ang pagpili mo kay Terry bilang asawa. Kaya ang masasabi ko na lang ay God bless and good luck sa inyong pamilya. Naway magpatuloy ang masagana at masayang buhay ninyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.